Radio Manila 92.3. Tuloy-tuloy ang tsikahan at tsismisan. Walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. We're back. Sa oras na 4:21 ng hapon. sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ba't naging Angel Locsin, bestie? Wala ito, namiss lang kita, bestie, no? Sino ba talaga na-miss mo? Hindi, syempre, di ba? Napakinggan po natin the greatest hits of Darren Espanto mula sa Dying Inside, yung Tama Na, Pabalik Sa'yo, Iyo, at ngayon itong Stock, di ba? Parang ito yung awitin talaga na hindi naluluma para sa akin, personally, bestie. Kahit sa sasakyan, pinapakinggan ko to lagi-lagi. Kasi naalala ko nung time na after nilang lumaban, diba, sa The Voice Kids, ito na yung unang-unang album na nilabas halos eh. Bago pa yung sa Masarap na Chicken Joy. Diba may ganun yun, may Masarap na Chicken Joy. I-welcome na natin live dito sa programa, Darren Espanto! Hey! Salamat po for choosing me as your artist of the week. Na-pressure naman ako. Totoo, minessage ko talaga si Darren. Sabi ko, Darren, meron kaming bagong paandar sa sa programa namin. Nag-meeting tayo yesterday, nandun tayo with Sir Dong. Tapos tinext ko talaga agad-agad siya. Tapos diba, binalita ko agad pagdating niya dito. Sabi ko, tingnan mo yung mga background ko. Naka-standby talaga yung Tama Na, yung Pabalik Sa'yo, ganyan, ginagamit namin. Anong feeling na dati pag sinabing the greatest hits, diba, mga Martin Rivera, mga Gary Valenciano, mga Ogie Alcacid, ngayon, the greatest hits of Darren Espanto, ganun. Ewan, kasi syempre flattering naman po kasi para sa akin ito yung mga kanta na dati pa 10 years ago up till now that I still do perform and they mean so much to me. Para sa akin, parang gusto ko pang gumawa ng mga kanta para madagdagan pa po yung hits na yun. Alam niyo ba yung song na mga plinay natin? Binigyan din ni Darren sa kanyang D10 concert sa Araneta ng ibang flavor. Nasa harap na harap kami noon. Tapos nung nanonood kami talaga, alas mangyak-ngyak ako, masigaw-sigaw talaga. Ramdam na ramdam mo yung performance niya kasi talaga eh. Tsaka yung Tama Na, Pabalik Sa'yo, talagang alam mo na, kinakanta niya. Yes, kabisado ko talaga ng bongga. Siyempre naman, bestie, sabi mo yan, diba sa akin? Ginagawa mo background music pag nag-aaway. Ayan! Pag nag-aaway with the joke. Oo, para siyang si Alexa dun sa music video ng Pabalik Sa'yo. Yes, feeling Alexa. Pero ako yung Alexa na inutusan na, Alexa, turn off the lights. Ako yung gano'n. Hindi Alexa ilakad. Hindi Alexa ilakad. Okay. Alexa, turn off the lights. Yes, ma'am, wait lang po, ma'am. Alexa kasi yung tawag sa akin nung amo ko. Okay na, bestie. Okay na, bestie. Ayan, pero Darren, syempre, sumaba ka na rin sa sa acting. Ang dami-dami mong mga ginagawa. Ayan, paano mo nahahati yung katawan mo sa napaka-busy mong schedule? Meron yung nasa aeroplano ka pa lang. Nasa aeroplano ka pa lang, pagbaba mo, diretso show, gano'n, diba? Yes. Siyempre, I feel so grateful kasi blessing yun lahat. Yung hindi ko in-expect na ito yung mga gagawin ko ngayon, yung mangyayari sa akin after The Voice Kids. Parang, ayun nga, hindi naman ako yung nanalo pero ang daming opportunities na dumating sa akin. So, ayun, from doing hosting now sa Showtime. Tapos sa afternoon, may mga ganap pa kaming pupuntahan. Yung feeling ko, dapat tapos na yung araw ko. Tapos, meron pa pong event, mga ganun. So, I'm just so grateful for everything. Tapos yun nga, yung acting, yung una ko sa Pilipinas, yung sa movie na The House of Us, na wala akong workshops. So, parang pag pinapanood ko yun, nag-cringe talaga ako. Pero feeling ko na ibawi ko naman sa Can't Buy Me Love. Oo, Stephen, diba? Stephen Tanueco. Ayan, oo. Nakabawi naman talaga. So after ba niyang Can't Buy Me Love, ikaw ba ay handa na ulit na tumanggap ng mga acting jobs? Okay naman po. Depende naman kung kaya mo pa. Kung kaya mo pa, no? Sabi ko kasi sa'yo, tinatanong ko siya pa lengthwise ba? Paano ba yung hati yung ginagawa niya? Ganun ka rin naman eh.
Diba? Mas ikaw ganun, talaga, bestie. Oo, kasi iba't ibang radyo yung nababanggit mo na dito. Correct. Isa lang naman yung may-ari nun. Isa lang naman yung may-ari nun. O, diba? Ano? Oo, mamaya pa yun naman. Gabi, sige. 9 to 10. Pero syempre, balikan natin. Nag-trip down memory lane naman na tayo, diba? Sa bawat awitin na plinay natin. Dying Inside, ang laki-laki nung kantang ito Sobra. na idinulot sa career mo. Masasabi mo bang yes? Kasi diba nung nilabas mo to, wala, nag-viral. Nag-viral, nag-trend, tapos may Tsaka diba mga parang sayaw pa cover dyan. song mo lang talaga dapat siya. Kwento. Revival talaga siya for MMFF 2017 para sa pelikula ni Ate Jeneline Mercado and si Kuya Derek Ramsey. So, kinuha ko ng Quantum Films to do a cover of Dying Inside to Hold You. Tapos ako, hindi ko alam kung ano yung kantang yon kasi syempre 90s song siya. Yes. Hindi ko siya naririnig. And then I listened to it and then I sent the demo. So ayun, hindi ko in-expect. Lahat kami hindi naman namin in-expect na magiging ganun siya kalaki kasi Big hit. yan, naging dance craze siya. Totoo. Bago pa magkaroon ng mga TikTok or mga musically, yun yung ginagawa ng mga tao. Yung ina-upload talaga nila sa YouTube or sa Instagram yung kanilang mga cover. Entries, no? Yeah, so I'm grateful again kasi hindi ko siya in-expect. Yung mga nakakarinig ng Dying Inside, akala nila original ko, lalo na yung mga bata. Yung, uy, hindi ba? Hindi. Hindi. Hindi nga. Pero Cover totoo siya. yan. Hindi niya daw niya alam. Napagkakamalan kasi talaga. Yes po. Tsaka pag nasa show ka, pag hindi mo pa kinakanta yan, di ba sinisigaw na, Ay, Dali! naabangan talaga nila. Dying Inside! Pag nagko-cover ako. Hindi. Dying kasi. Dying Iba yung yun, dying. Robby. Iba yun. Pwede rin naman. Depende. Para sa mga brands. Yes. Para sa mga nakikinig ng Yan, mga brands. totoo naman. O may suggestion si Robby, di ba, kanina? Pwede Oo. sa mga... Next time. Oo, next time. Next time. Hindi niya mabanggit. Hindi niya mabanggit. Oo, totoo. So yun, di ba? Yun talaga parang nag-open din siya ng napakaraming opportunities Yes. for you. Opo. Yun nga, parang gusto nilang sundan din ng iba pang covers noon at the time. Kami parang okay na muna yung Dying Inside. And I'm also happy na nabigyan ako ng opportunity to give a cover by the Van Passel brothers who were the ones who created Dying Inside as well. And I remember... English. Oh. Sorry. Kasi Okay, nag-English. my nose is bleeding right Nag-English, now. diba? Charis. Oo. Okay, go, Sumunod, bestie. syempre yung tama na. This is release pandemic. Yes. Diba? As in talagang nagpo-promote ka niyan 2020. Zoom. Diba? 2020. 2021. 2020. 2020. Talaga? And then 2021. Yes. Kasi natatandaan ko yung May pandemic pa ba nun? Oo naman, te. Saan ka ba nakatira? Okay, Sa sige. Bamban ba wala? Oo naman. Wala pang vaccine. Oo nga pala, Oo. 2019 Kailan nga lang nga pala kami nag-start. Sorry. Sorry na, sorry. Okay lang. Hindi ko naramdaman kasi yun eh. Wow! College era kasi nun, Nasa di farm ba? kasi College siya. era ko nun. Grabe ka, samantalang kami hirap na hirap nung panahon na yun. Ikaw hindi mo naramdaman. Nag-walk out. Sobra ka doon sa part na yun, Bessie. Oh, wag na. Alam ko, iyak ka na naman, bestie. Okay. Oo. Yung tama na. 2021 Tama na. yan feeling Yes. ko. Yes, sure. Kasi buong 2020 nasa Canada ako eh. So 2021 namin ni-release. Ayun yung ginawang kanta ni Zach Tabudlo. Ayun. And yung sa music video kasama ko si Kylene Alcantara. So it was really something that I was excited for kasi parang tagal ko nang hindi nagre-release ng kanta. And then ayun, yun yung first single ko during the pandemic. After a few years. Parang dito rin yung nag-start na mapanakit era mo, no? Yung mga songs mo na talagang, syempre, di ba, from stock, tapos yung Dying Inside, parang cover song siya, revival Yes. song siya. Pero ito, yung sariling kanta na talaga? Chinese na Talaga? Hindi, malapit na kasi mag-Chinese New Year. Totoo. Kong he pacho, goshi pasa. Ganun. Oo, di ba? Ito yung parang era mo na, ito na yun, Darren Espanto songs na i-release. Yes. Yung parang urban pop siya at the time. So, it was tama na and then pabalik sa'yo. So, yun yung mga songs na pinitch sa akin. And I really liked the melody. I liked everything about it. So, I'm glad na sa akin naibigay yung mga kantang yun. Pag binibigay ba sa inyo, naka-demo na agad?
Yes, opo. Yung naririnig mo na siya papakingganan tapos gagawin mo ng sarili mong tunog, ganon. Oo, pwede namin palitan yung instrumental niya. Pwedeng ibigay siyang demo na stripped down, tas gagawin naming pop or gagawin siyang ballad, gano'n. Yung song na tama na, parang bumibitaw ka na dun sa taong mahal mo na parang sobrang sakit na. Yes. Tapos yung sumunod na nilabas mo, pabalik sa'yo. Iyon. Opo. Talaga. Parang Ano ba? kaming mga nakikinig nung time Bibitaw na yan ka na talaga. ba? Meron pa. Oo, Di ba? oo. Bibitaw ka na May ba? Babalik ka ba? bibitawan. Yes. Yung pabalik sa'yo, yun nga yung parang contradicting siya yung tama na, ayaw mo na, tapos pabalik sa'yo kasi hindi mo siya mabitawan. So, Naramdaman mo na ba yun? Ay, oo naman. Hindi naman kailangan sa pag-ibig lang nararamdaman yung... sa friendship, pwede din. Pwede. din. O kaya yung New Year's resolution mo. Yeah. Kunwari, bibitawan mo, tapos babalikan mo the next year. Mga ganun. So, ayun. Tsaka lagi ko siyang tinetext niyan. Kada magalabas siya, ano ba ito, Darren? Relate ako sa tama na. Tapos yung Ay, may pabalik hugot sa'yo, mo. parang yung umayaw na ako eh. Tapos yung pabalik sa'yo, ay pwede pala. Ayun, kaya tuloy Na-inspire. nagkabalikan. Yes. Oh, di ba? Proud. Oo. Hindi kasi may bago kaming investment. Investment. Investment sabi daw. Oo, diba? Opo. Si Robby, tinitingnan ako, parang totoo kayo. Sinasabi yung Jaiho, o pang radyo lang to. Di ba ang bilin ko kay Jaiho ng pandemic, mag-ipon Ayan. sa mga Nag-ipon trabaho. naman. Nag-ipon naman. Oo. Nakabili kami ng mga truck niya. Ginawang negosyo. At least business-minded kami. Tama. Good job. Diba? Siyempre, may bago kang single at exclusive first dito maririnig siyempre sa 92.3 FM Radio Manila. Yung bago yun, yung iyo muna. Ito yung ginamit naman. Bibitaw na. Ay, bibitaw na, yes. Bibitaw na. Yes. Etong kasi... Kasi bumalik eh. Tapos, pabalik nung bumalik, sa'yo. ayan na. Parang natuto na talaga eh. Oo, parang wala na talaga. Saka sabi sa kanta, parang di na natuto. Ako'y Ayan. babalik at babalik. Parang ibang kanta yun. Darin. Bibitaw na. DJ kasi nga. Hindi nga ako kasi. Oo, parang ibang kanta Ang yun. alam ko Parang lang hindi ko kanta yun eh. Sabi na eh. Ang alam ko lang Pagkakaalam ko. Hoy, singer ako. okay. Oh, sobra. Galing. Yes. Shiwa kare. Uy, nag-show kami sa Dubai. Oh, eto. Performer to si Ate Jai. Yes. Sobra. Yes. Pero yun nga, so, Pabibitaw na. I moved to Star Music nung 2024. So, yung tama na and yung pabalik sa'yo was from my UMG era. So, Family. Yes, opo. Tas ito, Star Kala Music Ate na ako. Jackie. Yes. Okay. Tas ngayon, Star Music na po ako. So, ito, sinimulan ko sa Bibitaw na, Iyo, and Hanggang Kailan. So, these 3 songs are all composed by me. So, ako po yung nagsulat, nag-conceptualize ng beat. Tapos si Sir Jonathan yung nag-produce nitong tatlong to. So, magkakaiba nga sila ulit. Bibitaw na, tas yung Iyo, ginawa ko for Can't Buy Me Love. Tapos yung Hanggang Kailan is another breakup song na sinimulan kong isulat nung 2021, hindi ko natapos. Tas ngayon, natapos na siya, na-release Ayun na pala siya. yung binalikan mo. Yung Yes. sinulat mo. Hanggang Kailan. So, ayun. Etong bago. Ayan. Etong Miss. Etong Miss. Miss. Ito yung first single ko sa Star Music na hindi ako yung nagsulat. So, demo pa lang na nagustuhan ko na eh nung pinarinig sa akin ni Sir Jonathan while we were recording. Kasi nag-iisip siya ng mga iba pang pwedeng singles. Kasi magkakaiba sila ng genre. Yung Bibitaw na is very pop. Yung Iyo mas nasa ballad side siya. Yung bibitaw na medyo di ba mas upbeat? Yes. Tapos yung Hanggang Kailan naman alternative. Yung parang medyo may pagka-rock naman siya. So, Taray. ayun. Etong Miss is another theatrical pop ballad type. Nako, paparinig natin yan sa lahat ng mga ka-vibes natin dito at sa lahat ng mga nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Pero itawagin na natin si Robby Domingo back sa ating interview. Palakpakan natin, of course, the greatest hits of Darren Espanto! Yes! Ayan, dalawa na sila. Meron kaming segment dito sa programa namin. Ang segment namin dito, ang tawag namin dito ay... Asal, ang sa amin lang. Ang sa amin lang. Ang sa amin lang. Ang ganda nun. Yes, di ba? Oh my gosh, nakakahiya! Dapat di tayo nahihiya, bestie. Pinil ko pa sa utak ko eh. Oo. Okay. Asal, ang sa amin lang. Kanila nga. Okay. Eto na, explain.
Ayan, eto may dalawa akong set of cards. Wow. Ayan, nandito yung yung mga tanong. Ang mga tanong ng kapalaran na kailangan nating sagutin. Okay. Okay, kaya bubunot lamang kayong dalawa. Naalala ko si Miss Anaida sa iba. Totoo. Dahil ang mga bituin ni Gabay lamang. Ayan. Meron tayong free will, gamitin natin Gamitin natin ito. to. Yeah. Kaya ano pang hinihintay natin? Okay. Bumunot na kayo. Bumunot Dalawa. kayo. Ang babasahin niyo yung brown ha, yung brown na part. Tapos, ano yung say nyo dyan sa nabunot nyo? Ayan. Isa lang? Pwede kung mag-enjoy kayo. Pwedeng makadalawa tayo. Ayan. Okay, Robbie and Darren, unahin na natin si, Brown daw. yung brown. brown. Kasi- Brown. Okay, yung brown. Okay, Darren, anong tanong para sa'yo? Oo, nagpatawad ka, pero paano ka ba bumangon ulit? Ulitin mo. Kaya mo yan. Kunwari, andito ka sa sa moment na nagdadrama ka. Yes, oo. 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 Gary Binay. Oo, nagpatawad ka. Oo nga. Sorry, Tito Gary. Oo, nagpatawad ka, pero paano ka bumangon ulit? Ala, isa pa. Okay, Ah, ulit. sige. Sige. Take 2. Oo, nagpatawad ka, pero paano ka ba bumangon ulit? Para sa akin, pwede kang magpatawad ng hindi alam nung Involve? Oo, yung taong ano ba yun sa Tagalog? Yung Nakaalitan. Nakaalitan. Oo, mga ganun. okay. So, ayun, para sa self-peace, yung inner healing mo, mga ganun. Pwede, pero okay lang rin naman kung magpatawad ka ng alam nung kabilang party. It's really up to you how you wanna handle things, kung paano mo gustong harapin yung sitwasyon. Totoo. Sino yung recent mong pinatawad? Ay, si Jackie Ay, daw. host ba ako? Grabe, Host si dito. Jackie daw. Si Jackie daw pinatawad siya kasi nag-viral. Si ate girl. Hindi, sino ka ba? May something ba sa inyo ni Jackie? Bakit? Hindi naman. Hindi kasi nanonood ako ng Showtime, tapos parang nakita ko, Lagi di silang ba, bukod dun- siniship. Oo, bukod dun sa nag-trending yung lap dance, ganyan. Tapos, parang lagi kayong, binibigyan ng moment ni Meme na parang may something. Si Ate Vice talaga may pakana nun. Di ba single naman kayo parehas? Single naman pareho. Okay, hanggang doon lang, tinitingnan ako ni Dan. Hindi, okay lang naman. Okay lang naman, oo. Wala namang... Nagkaka-chat-chat Seryoso. kayo, usap-usap. Actually, Hindi sa work yung outside. hindi nga Like, laging sa work lang kami nag-uusap-usap. Parang karamihan kaming Showtime host dahil nakikita namin isa't isa Everyday. araw-araw. Hindi na kami nagkaka-textan. Parang madalas ko ng ka-text outside of work si Kuya Vong. Kasi kami talaga nag-hangout dun sa bar niya, sa Take Me Back. Hindi ka na nag-reply sa akin. Ayun. Nagtampo po. Nagtampo. Ayan, alam mo, ang ganda nung sinabi ni Darren. Nag-walk out. Ang ganda nung sabi ni Darren dun Totoo. about sa tanong na nakuha niya sa amin lang segment na sa Asan. Kasi meron ako recent, yung friend ko, parang sabi niya sa akin, naku, wag mo, okay na yan, kung okay ka na, napatawad mo na, wag mo nang i-chat pa, wag mo na kayo mag-usap ulit. Kasi mamaya bumigay ka na naman, tapos ang ending, back to you, ganon, diba? May mga ganong moment talaga. Tsaka no? friend mo talaga, yung Okay. hindi talaga inako na, ako ha. Sabi na May mga ganon talaga, like napatawad mo na. Okay na yun. Kahit di ka na mag-sorry. Kay Robbie. Ako, yung sa akin ay, kailan mo huling sinabi sa sarili mo na, Kuya. hindi ko ito matatanggap? Ikaw ba? Kuya, hello. Nasa confession room ba Hala! Ayan. Kailan mo huling sinabi sa sarili mo na hindi ko to matatanggap? Uy, parang maganda yung tanong. Oo, maganda yung pero ang tanong. babaw ng sagot ko. Okay. Bad trip, yung kanina, mali ako sa hula ako Sa laro. Bakit? Sa laro, Hindi ko Showtime. matatanggap. ang taas pa naman expectations ko sa sarili ko kasi nakuha ko yung, hide and sing? Oo, hide and sing. Oh, hide and sing nung unang beses to, during pandemic, nung 2021. Okay. Thank you for that. Nahulaan ko yun. Kanina, hindi talaga magaling sila lahat. Pero, kadalasan ko itong sinasabi, actually, and I think maraming makaka-relate dito, including you guys, na yung last na performance mo, diba? Parang kunyari, sinasabi ng iba, ang galing mo, pero hindi ko alam kung ako lang yun. Hindi ko ito matatanggap kasi pwede pa. Kaya Parang mo there's panggalingan. more pa. Oo. Feeling ko tama siya. Pag di ba May ganun. sa work natin, kunyari sa trabaho, sa hosting, or sa kung saan, normally, nasasabi yan ng mga tao, kunyari,
first time na tayo napanood ng live natin ginagawa. Pero alam natin na, May ibubugak ka oo, pa. meron pa. pang something na parang, oo, And performers as well, di ba? Parang, Ganon din. hindi ko ito matatanggap. Bakit kaya? Tsaka never naman natin tinig ata na ang galing nga Tino kanina. Wala namang ganun. Oo. Walang ganun, di ba? Parang ikaw, normal mo lang siyang ginagawa, pero binibigay mo yung best mo. Pero hindi yung pagkatapos, maganda, magaling. Wala namang ganun. But at the same time, Is I it AO? think it's, Sorry. kailangan mo rin bigyan ng sarili mo ng credit na yun yung ginawa mo nung time na yun okay na yan. Kasi ako na-consume ako dito dati, ng mga panahon na you think you're never enough. And yung pressure na yun, i-envelope ka to the point na sasabihin mo, ay hindi ka talaga magaling. Hanggang sa, magka-crumble ka, may mga self-worth, questioning, ganyan. Pero, Anong sabi sa likod? ang sabi sa likod ay, ang pagtanggi sa ngayon ay maaaring maging simula Hindi ng pagtanggap. soko! Hindi soko! ang pagtanggi sa ngayon ay maaaring maging simula ng Sagot pala pagtanggap siya. sa tamang panahon. Sa'yo da, anong sabi? May kinalaman pala siya. Oo nga eh. Ang pagpapatawad ay hindi ang huling hakbang. Ito ang unang hakbang sa pagpapalaya. Oh. Pasensya. Moira yun. Oo. Malaya. Gusto niyo pa isang bunot? Okay, Pwede sige. naman. Sa pambunot. Dali. Maganda to, Yes. Ayan. Yan. Wait lang. Lahat na ng version meron tayo niyan. Besi, pa hindi tayo maubusan kaya nga, talaga. ang kapal na nito di ba? Correct. Oo. Ayan. Second bunot para sa ating segment na Asal. Kung na anak. Ayan. Si Robby naman mauna. Ay! What's your biggest insecurity? Oh. Ano nga ba? Mahirap. Mahirap kasi talaga. Habang nag-isip pa si Robby. Ikaw. Insecurity. Hindi kasi ako pinalaki ng mama ko na, ang ganda. Ang ganda. Walang insecurity. Ang ganda. No? Sobrang perfect mo Ikaw, Bessie. Insecurity. Ang hirap, di ba? Ang hirap nga, Ngayon may tanong, totoo. Oh. May iniisip ako Kasi- tapos. Okay. Oo, sige, Pero balik. it's- Back to you, Robbie. Maraming salamat sa'yo. Oo. I think na-insecure ako sa tanong every time na magpa-presscon na kunyari may programa. It's like Time to Dance. Ikaw na naman. Talaga, may ganun? No, may ganun na bakit ikaw na naman? Hindi ka ba nagkasawa or wala na bang iba? Sino nagtanong niyan? Yan na. Chari. May mga nagtatanong Sa din. oras And na 4:43. Ako na-insecure ako to the point na may trabaho anong gusto niyo pong gawin ko? Hindi ko tanggapin. At the same time, lalo na yung mga big franchise shows, which I'm super grateful for. Ang ginagawa po nila, may listahan po sila ng may list sila of potential hosts at sinasabit nila yun sa mother franchise, diba? And sila yung nag-approve. Kung ako magpo-produce, malamang gagawin ko yung sarili ko host, pero hindi naman ako yung producer, hindi naman ako yung Kumbaga, thankful ka dahil thankful din ikaw. ako. And oo. at the same time, ang due process naman, lalong-lalo na ni ABS-CBN, unless it's like Pinoy Big Brother, di ba? They make you audition. So, dadaan ka rin sa tamang proseso. So, yun yung I think yung insecurity ko na pag narinig ko yung question na yun, bakit ikaw na naman? Pero masakit talaga pag yun yung tinanong, parang, ay, teka lang mo. Kasi gipit po ako. Hindi pa po ako bayad sa kasal. May mga caterer pa po na naghahabol. Oo. Kaya, Yung bahay. Yung bahay. Ano sabi sa likod, Rob? ang sabi sa likod, what's your biggest insecurity? Don't. Yun. Yun lang. Hindi. Sabi namin talaga, Kaya nakaganon kami talaga. yun lang. Parang nakita ko lang habahan. Walang Oo, sense, di ba? wala. Walang sense. Yun lang. But your imperfections make you who you are and that's okay. Oh. Sabi nga ni Kim Chu, that is the cutest. Yes. Oh my God. Oh my. Thanks, Robbie D. you. Darren. Sino ang pinakahuling taong nagparamdam sa'yo na mahalaga ka? Ay! Ano? Ay! Teka. Teka. Meron pa akong proof kasi yung mga kaibigan ko, si AC tsaka si Ken, gustong mag-samgyup. Sabi nila, nasan ka ngayon? Sabi ko, nasa radio guesting. Kasama ko si Kuya Robbie, si Ate Jai. Tapos, sabi nila, oh, okay, we'll wait for you. Sabi ko, hindi, gusto ko nang umuwi kasi gusto ko nang matulog. Kasi kagabi, late na ako umuwi from my event. Tapos, pinilit ko pang mag-gym kanina ng 8 a.m. Sabi daw nila. na event, pasensya na. Hindi. So, I wanna sleep. Tapos sabi nila, sabi ko, I really don't want to anymore. Sabi ko, kayo na yung matuloy. Sabi nila, no,
we need you because you need to be the people whom, ano yun? Wait lang, joke lang. Kaibigan mo yun, di ba? Wait lang. Because you need to be with the people who make you feel alive. Ako daw yung isa sa mga taong nagpaparamdam sa kanila na, ayun. Ewan ko sa mga to. Ano ba yan? Yung gagamitin kong background music, ito pa naman sana. Yan pa naman sana yung background music ko, yung I Love You Always Forever. Pero dahil about friends yan, ito naman, naka-prepare naman tayo, syempre. Wow, that's what friends are. Yes, diba? In fairness, no, ang sarap marinig yan sa mga kaibigan. Yung kahit gusto mong tulugan sila, pero pupuntahan mo yan for sure. Pupuntahan yan. Ano sabi sa likod? Hindi, actually, nagbago na yung sagot ko. Nag-text yung Robbie Domingo ngayon, 4:45 p.m. You were important. Ay, Robbie Domingo na! Grabe! Iba! Hindi ako sa airtime. Totoo. Sayang nalipat ka na punta kay AC ka siya. Sorry, Ken. Sorry, AC. Ano sabi sa likod? Sa likod, that's one proof na someone sees you as important. Gawin mo din yan sa sarili mo minsan. Oh! Ayan. Yes! Ang konyo nung card. Yes. Totoo. Very you. And I love it. Ayan. Robbie, Darren, maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Erwin. Hindi to Sir Erwin. Si Iba Jai yun. to. Alas 5:30 pa sila. Oo. Pero Robbie, invite everybody again. Time to dance. Ayan. Yes, mga ka-vibes, every Saturday, Time to Dance, 8:30 p.m. Samahan niyo po kami ni Jella together with Coach Vimy. Also ni Ken, and makikita niyo po as guest judge si Darren Espano. Here. This week na ba yun? Next week. Kung kailan mo gusto. Hindi. Ipapa-ere ko. Hindi. Kailan mo gusto. Pwede. Kahit yung mga yung hindi pa na-evict nandun. O basta unahin nyo to sa akin. Nag-guesting na kami Nag-graduate. Wala sa'yo, Darren, i-promote mo na yung Miss na exclusive mga pakinggan na dito sa 92.3. Yung mga songs mo nandito, pwede natin yung i-play pag may mga request sila. Yes, of course, before anything else, maraming salamat sa pag-imbitaw sa akin dito. Thank you, D. You guys can catch me on It's Showtime Monday to Saturday, and also ASAP natin to. Ay, ASAP na lang pala siya. Kami ni Kuya Robbie, every Sunday po. Pahinga ka naman. Tapos, ayun. Grabe. Ito na nga, this is one of my most recent singles. Ito po ang pinakabago kong release under Star Music. This is called Miss. Sana po i-stream nyo po, and along with my other songs as well, sa ibang streaming platforms. Ayan. Yan. Robbie and Darren, kayo nang mag-promote kasi na magpatuloy ang mga ka-vibes natin na tumutok at makinig dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Robbie Domingo and Darren Espanto! FM Radio Manila 92.3. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite music. Narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika. Di pa dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. Lahat kasali dahil favorite music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Diba mas bagong tunog para sa lahat ay inihahandog. Halika, mabubusog ating mga tenga sa mga tugtog na mas pinapalawak. Na musika at balita ay pinapalaganap. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. Buong bansa ay iisa. Music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan,